Lumabas rin yung totoong dahilan kung bakit gustong umalis ni Lolo Bron sa Lakers, ganun din kung bakit nag-decline ng contract itong si Austin Reeves ngayon. Ayon kasi sa nilabas na report ng NBA Insider na si Gian Gambadoro sa episode ng Burns and Gamboa Show, sinabi nito na hindi pala gusto o hindi komportable pareha si Reeves at LBJ na makalaro sa iisang team itong si Luka. Ayon sa report, hindi nga komportable itong si Reeves lalo na kapag nakukuha niya ang bola nang may matinding pressure kasama sa loob ng court si Luka sa mid-season pa lang. Nagbahagi rin mismo itong si Reeves ng empty pit sa loobin niya dahil sa trade na ginawa ng Lakers dito kay Anthony Davis kapalit nga itong si Luka. Pero may positive outcome yan dahil pa rin sa potential na tryo ng mga to. Si LBJ walang naging pahayag sa bagay na yan dahil nakikita naman na in and outside game nagbibigay yan ng magandang compliment kay Luka pagdating sa Lakers. Pero ayon nga mismo dito sa insider na si Gambadoro na hindi talaga komportable yung kombinasyon ni Luka para dito kay Lolo Bron. Pagkatapos ng trade nitong si Luka, nagpakita yan ng chemistry sa tryo nila ni Lebron at Reeves, pero nagtapos ang mga yan sa playoffs campaign nila sa unang round lang. Ayon sa report, si Luka ang ginamit ng Lakers bilang main offense pero naging mahina masyado pagdating sa depensa. Dahil dyan mismo nakikita kung bakit hindi komportable si Lebron at Reeves. Alam naman natin na si LBJ sanay yan na maging leader ng team at si Reeves kapag napipilitan nga raw umasa sa kanya ang play pagdating sa huling 2 segundo lang ng shot clock. Kaya parang ang dating talaga ngayon itong si Luka ang dahilan kung bakit nagbabalak itong si LBJ na umalis kasama itong si Reeves. Dahil ayon naman talaga dito kay Reeves, noon pa sa interview wala siyang balak umalis sa Lakers hanggang naglalaro pa doon si LBJ. Loyal talaga to kay Lolo Bron Hindi rin natin alam kung magkakatotoo yan mga pare ko o totoo yung nireport nitong si Bugodaro. Pero mas magiging makatotohanan yan kung sakali o sa oras na matuloy itong si Lolo Bron at Reeves na umalis dito sa Lakers. Ang potential starting 5 ngayon ng Lakers nabuo na mula kay Reeves at Chimura, Luka, LBJ at itong center nila ngayon si DeAndre Ayton. Magiging backup pwede itong si Jackson Hayes. Pwede na pero parang hindi pa rin nga raw maituturing na contender to lalo na sa Western na mas lalong pinahigpit ang kompetisyon dahil sa mga teams na sobrang nag-level up ngayon dahil sa off-season trade. Yan yung potential na starting pero hindi pa yan finals mga pare ko lalo na sa mga report ngayon na hindi pa nagtatapos ang Lakers dito kay DeAndre Ayton. Gumamit ang Lakers ng non-taxpayer MLE sa halagang 14.1 million para nga dito kay Ayton at Laravia kaya hard cap sila ngayon sa unang tax apron nila na 195.9 million at meron na silang commitments na nagkakahalaga ngayon ng 190.3 million. Dahil sa buyout deal ni Ayton, mas nakatipid dyan ang Lakers para sa susunod na offseason mula sa 60 million cap space nila sa 2026. Pero technically, hindi na sila pwedeng gumamit ng mga biannual exception o magpasok ng players na malaki ang kontrata o lalagpas sa minimum salary cap nila. Kahit kasi over the cap na ang Lakers ngayon, ang NBA rules nagbibigay pa rin sa mga teams na mag-sign ng mga player gamit ang veteran minimum salary na karaniwang pumapasok lang sa 1 to 2 million per season. Si Al Horford na may career long veteran credential na maaaring kunin ng Lakers sa ganitong paraan ng hindi lalagpas sa caps constraints ng Lakers. Kaya nakikita na kahit tapos na ang Lakers dito sa pagkuha kay DeAndre Ayton, malaki pa rin ang posibilidad na kumilos ang mga yan para makuha ang veteran center na si Horford na malaki pa rin ang tsansa na mangyari yan. Ang kontrata ni Horford sa minimum maliit lang kumpara sa mga core salaries ngayon ng Lakers. Mula kay LBJ na pumapasok sa 52.6 million, si Luka na may 46 million, si Reeves na may 13.9 million at itong si Ayton na may 8.1 million lang per season. Kaya pwede pang mag-add ang Lakers at least isang veteran player na may minimum salary contract. Kaya pasok pa rin nga raw si Horford dyan.